Message ko is preparing for Christmas. Nakahanda na ba kayo? Paano ba mag-prepare ng Christmas? Yung bang Noche Buena na 500, kaya nyo ba yon? 500? Kung kaya nyo mag-prepare ng Christmas Noche Buena ng 500, that's fine. Or ano ba, bibili ka ba ng magandang damit, bagong sapatos, you know? Or natutuwa ako sa mga kinukwento. Hindi ako naka-attend nung Christmas party dito sa mga yag. Kasi meron po akong inatinan na mahalagang activity din as well. Pero ang nakakatuwa doon, si Arjin, nag-request, Dad, gusto kong exchange gift, bibe. Sabi niya, gusto niya raw yung bibe, buhay na bibe. Ngayon, sa kadami-dami ng natrabaho, nakauwi ako, wala itong si bibe. Pero sana kung nadala ko yung si Bibi, mas lalong masaya dahil kasi may isa nagdala ng manok at saka papaya. Buhay na manok at papaya. Kagandahan, no? Sana kung nandito ako, gusto ko yun, aagawin ko yun. Yun aagawin ko, hindi sapatos o kung anuman. Pero incidentally, wala kami. Napakaganda nung ganong punto. Na an elderly widow got tired, nabuwisit siya sa kabibili ng regalo sa mga anak, sa mga apo. Kasi yung Christmas rush, napakahirap po, napakadaming tao sa lahat ng mall, sa lahat ng mga bilihan. So ang kanyang ginawa, instead of buying gifts for children and grandchildren, ang ginawa niya ay nag-mail siya ng mga cards with a short note. Ito yung nakalagay sa card, sa short note. Buy your own presents. So, yun ang nakalagay sa note. So, isinend niya. Nung na-send niya, and napunta na siya sa bahay, naku, nalimutan niyo yung checking ipadala. So, yung mga anak niya at saka mga apo niya, nung buksan nila yung kanilang natanggap na letter as a gift, ang nakita lang nila doon, buy your own presents. Nakakalungkot, Pagka halimbawa nakakita ka ng isang card, bumili ka ng regalo mo. Pero wala nang pinadalang pera. Parang nakaka-offend. Bakit ganon? Ang problema doon, hindi siya nakapag-prepare ng maigi. Na-prepare niya lang yung mga letters, pero hindi niya na-prepare yung pambili na ilalagay bawat isang card. Alam po ninyo, every Christmas, the same thing happens to us. Naghahanda tayo, meron tayong iniisip na Noche Buena, yung mga tiglisi 50 pesos o 100 nakapagpapalit na. Nakapagpapalit na ba kayo? O kaya mga parties inatinan, lahat ng bagay nagawa, but in all our preparing, have we prepared your hearts? Yun ang problema Lahat na prepare. Pero yung punto, yung puso, yung isip, yung inner being natin, hindi natin talaga na-appreciate yung, kaya sinabi ko, yung biyaya na yon ng tunay na kahulugan ng Kapaskuhan. Sometimes napaka-simpleng word, grace, biyaya, pero that amounts to a lot of things in your life. Kanya ngayon ikaw, may pag-asa kang pumunta sa langit is because of that grace. And you have really to prepare your hearts. Sa araw po ito, I'd like to give you just a suggestion kung paano mag-prepare ng Christmas. And kumuha ko ng ilang mga snippets dun sa mga verses sa banal na kasulatan that maybe could help us prepare for Christmas. Alright? 3 lang naman to, kanya hindi siguro masyadong mahaba. Depende na lang kung mahaba ang kwento ko at may maaalala ako dito. Alright? Okay, so ang verse natin is in Isaiah 9:6. Let's open this and let's read this. For to us a child is born,
to us a son is given, and the government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. Yan lang po enough na yan para i-describe kung sino si Christ. Kung ano talaga ang essence, identity niya, at saka ang magiging position niya sa government of this world. Alright. The second verse is Isaiah 40, verse 3. Look at this. Isaiah 43. But in that day he will cry out. No. 40, verse 3. Isaiah 40, verse 3. Doon sa 9:6, ipanganganak. Alright? And then dito sa 40, verse 3, a voice of one calling in the desert, prepare the way of the Lord. Make straight in the wilderness a highway for our God. Dito naman, isang word na nasabi, prepare for the way of the Lord. Because He is coming. He is coming. We are to prepare for His coming. And so, ang message is preparing for Christmas. Preparing or prepare the desert a way for the Lord. Alright? So hindi niyo naman actually para sa inyo yung ministry na yan, kundi kay John the Baptist. But somehow, deep in our hearts, meron tayo din sinasabi sa atin that we could prepare for the birth of the Lord Jesus Christ. And I want you just 3 ways. Alright? Number 1 is this. Become a child again. How would you like that? Unto you a child is given. Minsan talaga ang Pasko, pambata talaga Pambata lang yan Bakit? Kasi yung bata talaga umaasa yan pag Pasko. Nung mga maliliit kami, nagsasabit pa kami ng medyas. Kami na uto kay Santo Claus. At lahat kami nagsasabit ng mga medyas doon sa Christmas tree. Pagdating ng umaga, may laman na yung medyas. O kaya may laman yung sa tabi ng medyas. But the fact is, ang mga bata is definitely, I think Christmas is made for them because a child is born. And from that word child, dun sa Isaiah 9:6, I'd like to suggest we are to become a child again. Alam po ninyo, hindi nyo na itatanong, gusto ng Panginoong Diyos na talagang maging bata kayo. That is one of the thing na sinabi ng Panginoon Kristo, and let us see why. Bakit? Bakit ganon? For example, in Matthew 18, 1-4, look at this, babasahin ko. At the time the disciples came to Jesus and asked, who then is the greatest in the kingdom of heaven? Ito po yung context nung sinabi ni Christ tungkol sa mga bata. Yung pong mga alagad nagsasabi, who is the greatest in the kingdom of heaven? Parang siguro, nakakahiyaman sabihin, pagka sino man pinakamagaling dito? Sino pinakamagaling dito? Yung ba yung choir leader o yung leader ng band o kaya yung pinakamalaki magbigay o kaya who is the greatest? Nakakahiya, nakakahiya. Talaga yung tanong na yung nakakahiya. Dahil pagka ikaw sinabi mo ako pinakamagaling dito, nakakahiya ka. Pero ang ginawa ng Panginoong Jesucristo para ipahiya sila lahat. Is this? Look at this. Sabi niya, and He said, truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Lord, pinakadakila lang naman ang tanong mas mahalaga yung sagot niya. Pag hindi kayo unless you change, hanggat hindi kayo nagbabago at maging parang isang maliit na bata, you will never enter the kingdom of God. Therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven. Grabe. Sino bang pinakabata sa atin? Ayun, yung bata, nakakita ka ng maliit na bata, yung posisyon niya, yun ang pinakadakila dito, walang tatalo doon. Yun daw ang pinakadakila sa lahat. Nakakahiya, sampal sa atin yun Bakit ba? Nag-isip ako kanina, naghanap ako, bakit? Kasi ang bata, talagang, kasi alam niyo naman ang gustong mga karakteristik ng Diyos, pambata talaga. Ano yun? First of all is this, humility and lowliness. Lowliness.
pagpapakababa. Ang mga bata, hindi yan self-important. Hindi kagaya natin, ang gusto natin palagi, pag tayo pinagpe-prepare ng upuan, gusto natin yung the best na upuan. Ang bata, sasalampak lang yan. They are so lowly. Wala silang pakialam. Wala silang pakialam. Basta yung sa kanila, they naturally take a low, dependent position, which Jesus makes them the greatest in the kingdom of heaven. Ganun talaga ang karakter na gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin, maging isang maliit na bata. Trust and dependence. Children trust their parents. Sa mga bata, basta pinanganak yung bata, magmula, lumaki yan, hindi nag-iisip yan kung ano kakanin. Saan nakukuha ng hindi mag-iisip yan. Basta pagtitiwala at dependence, umaasa lang siya. So, ganun ang gusto ng Diyos sa bawat isa. Nagtitiwala at umaasa lang sa ama nila, sa magulang nila. Hindi ko alam kung kailan nagsimula kayong, maski nga ngayon pwede silang hindi, may mga magulang at saka may mga anak na, maski malaki na, hindi pa rin nag-iisip kung saan kukuha ng pagkain. Kasi meron pa rin nandun sa tabi nila yung magulang nila. And parang napakaganda palang karakteristik na gusto ng Panginoon, ganun ang buhay natin. Palaging magtiwala sa Diyos. Hindi ba ilang beses na sinasabi ng Panginoon Diyos sa atin, huwag kayong mag-worry sa lahat ng bagay. Tandaan nyo, pinakakain ko yung mga ibon. Hindi sila nagsasaka, hindi sila nag-iimba, pero pinakakain ko sila araw-araw. Mas mahalaga kayo kaysa sa kanila. That's dependence, that's total trust. Yun ang kulang natin. Yung bata, kadali. Kadaling magtiwala. Basta, hawak ko yung tatay ko, wala akong kakalimutan. Wala akong katatakutan. Nung maliliit yung mga anak ko, si Arjun, nakwento ko na sa inyo to Si Arjun, basta humawak, alam nyo ang hawakan nila sa akin itong sinturera itong ganito. Kaya si Kaya pagka lumakad, nakahawak sa sinturera, huwag kang bibitiw dyan. Hindi bumibitiw. Kahit saan ka lumigaw, kahit saan. Dahil kasi, ikaw lang ang pagkakatiwalaan nila, definitely. And then yun ang gusto ng Panginoon Diyos sa atin. Huwag kang magtiwala sa sarili mo. Maski sarili mo, hindi mo pagtiwalaan, magtitiwala ka pa sa iba. No. Ang Diyos lang ang pagtiwalaan mo. So your children trust their parents completely for provision and safety, reflecting the total reliance we should have on God, our Heavenly Father. Ito pa, teachability at saka openness. Yung mga matatanda, lalo na yung mga medyo may kayabangan at may kasutilan, pag tinuturuan ba ito sasabi, ang daming mga, bakit? Yan ang mga tanong na bakit? Patunayan mo. Ang dami nilang tinatanong para hindi tanggapin. Pero ang bata, pag tinuruan mo, yun na yun, nakalagay na sa isip nila yun. Kanya nga sabi di ba, sa kawikaan, ituro nyo sa bata ang dapat niyang lakaran at sa kanyang pagtanda, hindi niya hihiwalayan. And that's true. Alam po ninyo, sa pamilya namin, ang pinakapaborito ng mga bata pagka may brownout. Kasi nung maliliit sila, nung mga brownout, walang manonood ng TV, si Daddy magkukwento ng magagandang kwento. Alam nyo, naikwento ko na dyan. Sila Moses, sila Noah, sila David. Ang hindi nila malimut ng kwento at pinakamagandang kwento sa palagay na ikwento ko yung kay Jose at saka dun sa mga kapatid niya. They are so open. Nakanganga pa nga yan nakanganga. Si Bonbon. They're so teachable. Bakit ganon? Samantalang tayo, kaprasong sermon lang minsan inaantok pa. Samantalang yung salita ng Panginoon dapat hindi mo kainipan. Pero ang bata, naku, kasarap magkwento sa mga bata. Kanya, kung meron kayong mga anak na maliliit pa, ikwento ninyo sa kanila ang banal na kasulatan. At tanda-tanda nila, maniwala, hindi nila malilimutan. Ang mga bata, matindi yung tinatawag nilang wonder and awe. Pagka yung bata unang nakakita ng tipaklong, nako, gandang-ganda yung kauna-una tingin niya. Tayo wala na, pinapatay na lang natin, pinipilay na lang natin yung mga paa. Pero sila, they're so what? Yung kanilang tawag dito,
fresh eyes sa mga bagay sa sanlibutan. They see it. And so no wonder, kanya pala sabi, ang mga maliliit na bata dapat magbago kayo lahat at maging maliliit na bata. So in this Christmas time, pwede ba tingnan niyo uli yung biyaya ng Diyos ng Pasko? And be a child again. Return to the basic so that you can enter the kingdom of God. All right, second is this. Second is, a child is given. I'd like to take the word, a son is given, the word given. So this is the second way to prepare in Christmas is rediscover the blessing of giving. Rediscover. Kasi ang Diyos talaga, yung binigay niya, matindi. Sabi nga ni Paul, ang description niya is this, God's indescribable gift. Bahala na kayo kung anong klaseng gift yon. A gift so marvelous beyond description. If that is His gift, why can't we rediscover the blessings of giving? Sabi sa Acts 20:35, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. So, Christmas is about giving because God gave. So our problem today is we've made Christmas about getting. Hindi naman masama mag-get. Okay lang kung tumama ng 10,000, pabalato mamaya, kukuha ko ng bala. Hindi naman masama ang tumanggap. That is still okay. Kasi halos yung mga bata, may mga listahan, yung mga adults, meron din mga wish list. Sapatos ba? Ba't parehas tayo ng wish list? Hindi. Biro lang yung sa akin. Huwag niyo ako bibigyan ng sapatos at galit na yung misis ko sa akin at wala nang paglagyan ng sapatos sa bahay. Basta may mga wish list tayo. Yun ang ating pananaw sa buhay natin. We want the best deals kasi Christmas. We want the best sales. We want the best gifts. Yun ang dream natin pag Christmas. Pero ano kaya baguhin mo naman? Ano kaya kung baligtarin mo? Think about this. Subukan mong magbigay sa isang pamilya na kapitbahay mo na medyo gutom, na hindi makabili ng Noche Buena sa Pasko. Ano kaya yon? O pwede na yun, may idea ka na doon sa 10,000 mo. Marami kang kapitbahay doon na baka 500 lang ang Noche Buena, pwede mong bigyan, right? O kaya, panahon na para tulungan mo ang isang tao na who had nothing to offer back. Gusto mo siyang tulungan? Tulungan ko nga itong taong ito. Or it's time you visited someone who was lonely. Yung po mga nag-iisa sa buhay. Baka may kakilala ka nag-iisa, kawawa naman. Alam, pinakamagandang punto ng Pasko, yung merong siyang kasama sa Pasko na kamag-anak mo. Alam mo kadalasan na ganito, yung mga bao, mga namatay na asawa, nag-iisa na lang sa buhay. Pagkatapos bibigyan mo ng anything, pang Noche Buena, yung isang spam, magkano lang isang spam? 200 plus lang yata yung spam. Bigyan mo ng mga 3 spam. O kaya, maski sardinas na lang, okay lang din. Pero napakaganda nun. O kaya yung mga ulila. Meron ba kayong kilalang ulila dyan? I think those are lonely people sa panahon ng Pasko. Bakit hindi natin baligtarin? The time you sacrifice your comfort to meet someone's need, di bali na yung comfort mo. Alis ka na muna sa pamilya mo na masagana ang Pasko nila. Humanap ka ng nangangailangan. That's a change in preparation of Christmas. Those joy last. I tell you. Kesa yung makatanggap ka, yung magbigay ka sa mga bagay na yon, maglalast yon, hindi mo makakalimutan yon. And those blessings remain. And that is the meaning of Christmas. And here's the third. The third is quite
peculiar. Kasi ang isang nakita ko na aking pinagmamasdang maigi pagpasko is the star. Yung star of Christmas or the star of Bethlehem, hindi siya isang star. Definitely napakalayo naman ng mga stars. Definitely hindi siya stars. And hindi rin siya comet. Kasi napakalayo pa rin ang comet and minsan hindi mo makikita sa gabi. It is really a star and we do not know what kind of star, pero yung star na yon basta nag-a-appear at minsan nawawala, nag-a-appear at saka nag-move. Why do I say nag-move? Sinundan siya nung mga magi from the east. So from the east, that is Persia, it's a long, thousands of miles from Bethlehem. Pero paano nilang nasundan? Because it moves. Nawawala siya sa papahinga sila, and then lalabas na naman sa gabi, then dire-diretso sila. Ito yung sabi doon let me read, just let me read. Lahat ng mga sinabi dito. In Matthew 2, starting with verse 2, sabi dito ganito, "Where is the one who has been born of the King of the Jews? We saw his stars when it rose and have come to worship him." Ito po yung tanong ng mga magay kay King Herod. Where is the one who has been born King of the Jews? Ba't siya nagtatanong? Dapat alam nila Ang sabi nila, where? Because we saw his star when it rose and have come to worship him. In verse 7, then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time. Verse 7, this is in verse 7. And found them the exact time the stars had appeared. Verse 9, after they have heard the king, they went on their way, and the stars they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. Kita nyo, star na humihinto. It just raised and moved and stopped. And when they saw the star, they were overjoyed kasi huminto na. Alam po ninyo yung kalooban ng Diyos, bakit pinanganak si Christ sa manger. Doon nag-stop yung Alam niyo kung bakit? Akala natin, that symbolizes humility. Pero yung pala may ibang meaning, and I just discovered it this time. Ang Bethlehem pala ay kilala sa pagpe-prepare ng mga lambs for the atonement. Kanya pala tinawag si Christ the Lamb of God sapagkat pinanganak siya sa manger. And that is amazing. Hindi nagkataon yun. He was born in the manger because He is going to be the Lamb of God who will take away the sins of the world. He is the ultimate sacrifice. He is the ultimate sacrifice. And nang nakita ng mga magay yung sacrifice na yun, they knew. Doon sa mga gifts nila, it establishes who He is and who He will be. And so the third preparation for Christmas is this. If the stars lights on Bethlehem, then turn on your lights this Christmas. Turn on your lights. Let people follow that light. Let people follow that light. Lumiwanag na kayo, sabi sa Philippians 2:14, lumiwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanlibutan. Jesus is the light of the world, but He also says, you are the light of the world. In Matthew 5:16, sabi, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nilang mabubuti niyong gawa at luwalhatiin ang inyong Ama sa langit. The world is dark, especially today. The world is dark. The Philippines is dark. People are worried. Families are fractured. Hearts are anxious. And many are hopeless. Many are hopeless. But Christmas is the season when believers should shine the brightest. Kung merong panahon kung dapat ikaw limuwanag ng gusto, let it be Christmas. Let it be on the day that Jesus Christ was born. Shine when others complain. Shine when others curse. Shine with kindness, patience, humility, and forgiveness. Shine by showing peace in a world
full of fear. So that people around you may know Christmas is about Jesus' birth. But they have no idea what that birth means for their lives. Tell them. Tell them the significance of Christmas in their lives. So they need a light. So be a guide and be a witness. They need you. They need you. Sa araw na ito, let's prepare ourselves for Christmas. Be a child again. Rekindle the blessing of giving in your life. Turn on that light. Turn on that light. Kanina sinasabi ko kay Arjun, wala ba tayong nabalot na gift para sa mga bata? Kasi Christmas na sa Huwebes. Sabi niya sa akin, sa next Sunday na lang. Kanya na sa next Sunday, 28 na. So since i-rekindle natin yung gift of giving, any one of you na gustong magbigay sa mga maliliit na batang nandito is open. Baka may mga malulutong pa kayo dyan. Ano malay ko? Meron kayong 50s, you know? May 100s. Pero kung wala, that's fine. Hindi ano yun, mandatory. Mamaya po ay meron pong tatayo mamaya dun sa harapan. Yung mga bata po pumila. Ang edad ng bata ay 1 taon hanggang 12 years old lang. And let's bless the little children sa araw na to. Dahil para sa kanila talaga ito. Okay? Let's all stand up and we will pray. Father, oh Father, Lord, hanggang ngayon hindi namin matanto ang taas, ang luwang, ang lalim, and as well as the breadth of your love for us, Father. Whenever we see the manger, whenever we see Bethlehem, whenever we see the stars, whenever we see the cross, whenever we see the sepulcher, and whenever we see Christ ascending to the clouds, and whenever we think of His return, Lord, hindi namin masukat ang kabanalan ng biyaya mo sa bawat isa sa amin. But there's one thing we would like to say. Maraming salamat po sa napakaganda at napaka-indescribable gift mo sa bawat isa sa amin. We appreciate, Father. We appreciate. Maraming salamat po sa dakilang pag-ibig, sa pagbibigay ng iyong bugtong na anak, your only Son, Jesus Christ. Tanggapin po natin ang pagpapala sa ating pagharap sa Kapaskuhan, ang biyaya ng ating Amang sumasalangit, ang pag-ibig ng kanyang bugtong na anak, at ang ilaw at tanglaw ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Amen.